tinatanghal namin at itinataas namin ang iyong pangalan sa lugar na ito, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, dalangin ko, aming Ama, na ipakita mo ang kapangyarihan ng pangalan mo sa oras na ito, O God. Katulad ng aming inawit, Panginoong Diyos, walang imposible. Sa tuwing binibigkas namin ang pangalan mo, inire-release namin ang kapangyarihan ng pangalan na yan upang ganapin ang kalooban mo sa aming buhay. At sa oras na ito, O Diyos, hindi kami narito upang humingi lamang ng himala. Narito kami upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming mahalin, upang ikaw ay aming makaliig, O Diyos. Panginoong Jesus, dalangin namin na sa aming panambahan, masigit ka pa naming makilala. Lord, ang desire ng aming mga puso, Panginoon, ang desire ng aming mga puso ay makilala ka namin ng higit. Nang sa ganon, Panginoon, ikaw ay aming maging kawangis, Panginoon, sa aming buhay. Maraming pong salamat sa iyo, Banal na Espiritu. Ganapin mo po ang kalooban mo sa mga anak mo na naririto sa umagang ito, O Diyos. Dalangin namin na ikaw ay makakilos ng may kapangyarihan. Marami pong salamat. Tunghayan mo ang mga anak mo na naririto. Bawat isa ay may pangangailangan. Bawat isa ay nangangailangan ng haplos at pagkilos mo. Bawat isa ay nangangailangan ng kagalingan, O God. Nais namin, O Diyos, na sa hapong ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, O God, buksan mo ang aming isip at ang mga salita mo na aming maririnig, Panginoon, ay magbibigay ng mas matibay na pananampalataya upang, Panginoong Diyos, mapanampalatayanan namin lahat ng bagay na ginawa mo at tinapos mo sa aming buhay. Maraming salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat, Banal na Espiritu, ikaw ang magturo sa bawat isa sa amin. At hingi namin, O Diyos, na ihanda mo ang bawat puso na tumanggap sa oras na ito. Ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Lord. Are you ready for the word? Bago po tayo magpahayag ng salita ng Diyos, nais ko pong malaman kung meron po ba tayong mga panauhin. Meron po ba tayong mga bisita sa hapong ito? Sa banda rito? Dito sa gitna. Mga taga-Isabela, welcome natin si James. Mga taga-Isabela naririto. Amen? Dito sa gitna. Wala ba? Huwag po kayong mahiya pagkat bibigyan kayo ng mga ushers ng mga fill upan na form. Hallelujah. Dito sa bandang kaliwa ko, meron po ba? Praise the Lord. So kayo po ay handang-handang makinig ng salita ng Diyos. Amen? So sa hapong ito, sa hapong ito, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa pagiging kawangis ni Kristo. Tingnan mo nga ang katabi mo kung kamukha na ni Jesus. Praise God! Kamukha na ba ni Jesus yan? Hallelujah! Okay, sa hapong ito, ang aking pong ipapahayag sa inyo is becoming more like Jesus in prayer. Sino dito ang nananalangin? Sige, taas ang kamay ng nananalangin. Yan. Lahat po ba ng mga panalangin nyo tinutugon? Tinutugon? Praise the Lord. Hallelujah. So, ang Panginoong Jesus, lahat ng kanyang panalangin ay tinutugon ng Ama. Ngayon, kung tayo po ay mahuhubog ng Panginoon na manalangin na katulad ni Jesus, sigurado tayo, wala tayong panalangin na hindi tutugunin. Amen? Okay, so bago ko po buksan ang aking topic ngayon, nais ko pong basahin sa inyo. Ito ay Ingles at kaya lang sisikapin kong itagalog ito. Ito po ay quote ni John Wesley, ito po ay kanyang panalangin. Sabi niya,
Ako ay nilikha ng araw. Okay? I am a creature of a day. Passing through life as an arrow in the air. Parang isang payaso na pinakawalan sa himpapawid. Palaso na ako ay pinakawalan sa hangin in the air. I am a spirit come from God and returning to God. Naniwala kayo? Are you returning to God? Amen. Hovering over a great gulf. Till a few moments hence, I am no more sin. Amen? Napakadali ang buhay ng tao. Sabi sa Bible, ang buhay ng tao ay para lamang isang singaw. Nakakita na kayo ng singaw? Ang buhay ng tao ay para lamang isang damo. Ngaya, mamaya sumisibol, bukas ay patay na. Ganun po kadali ang buhay ng tao. Sabi po ni John Wesley, I drop into an unchangeable eternity. I want to know one thing. The way to heaven. He has written it down in a book. Give me that book. At any price, give me the book of God. Lord, is it not thy word? Thou hast said, if any be willing to do thy will, he shall know. I am willing to do, let me know thy will. John Wesley. Amen. Sabi ni John Wesley, isa akong nilikha na napakaikli ang buhay. Para lamang akong isang palaso na pinakawalan sa langit. Nandito panandalian, hovering over this. But I was dropped. I came from God. And I will return to God. Hindi lahat ng nilikha ng Diyos ay babalik sa Diyos. Sabi ni John Wesley, I want to know one thing. Sabi niya, sa napakaikling buhay na ito, iisang bagay lang ang gusto ko. Paano ako makakabalik sa langit? Sigurado ba kayo na makakabalik kayo sa langit? Sabi niya, sabi ng Panginoon, I have written it in a book. Then Lord, give me that book. At any price, give me the book. Amen. Sapagkat kung hindi kayo lalanding sa Panginoon at lalanding kayo sa iba, kalunos-lunos, walang saysay ang buhay niyo. Amen? Okay, so ito ang dahilan kung bakit kailangan nating manalangin. Amen? Ano ba ang panalangin? Bakit tayo nananalangin? Alam nyo, ang mga tao nananalangin lamang kung may pangangailangan. Pagka wala nang kailangan, hindi na nananalangin. Lahat ng bagay ipinapangako kung merong pangangailangan. Pero napakalimitado ang ating definition ng panalangin, kaya hindi natin na-enjoy ang benefits ng panalangin. Kaya tuwing nagtatawag ang church ng prayer meeting, 1, 2, 10, maswerte kung may 20. Amen? Sapagkat hindi natin ganon pinahalagahan ang panalangin. Dahil din natin naunawaan kung ano ang panalangin. Sige, let us define prayer. Prayer, ano ang panalangin? Ang panalangin ay nagsasaad ng pinakamalawak na paraan sa pagdulog sa Diyos. Amen? Kung ikaw ay nagdi-devotion sa Panginoon, sapagkat isinisiwalat mo, ine-express mo ang pag-ibig mo sa Diyos, that is prayer. I love you, Lord. I worship you. Kanina nanalangin tayo sa pamamagitan ng pag-awit. Amen? Our devotion to God is prayer. It is a devotion to God. Ito ay devotion sa Diyos. Ito ay pakikipagkaisa sa Diyos. Amen? It is a communion. It is a fellowship. Ito ay pakikipagtalik, pakikipag-ugnayan sa Diyos. So therefore, prayer is a two-way process. Ang ginagawa ng tao, salita sila ng salita sa harapan ng Diyos upang tanungin ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Tapos hindi nila hihintayin kung ano ang sasabihin ng Diyos sa kanila. As if sila ang nakakaalam ng mga bagay-bagay. Tama? Next. Prayer is the enjoyment of God. Ang panalangin ay i-enjoy mo si God.
ikaw ay magbibigay ng kaluguran sa Kanya at siya ay malulugod sa iyo. Amen? When you pray, God enjoys it. Alam niyo kung bakit sabi sa Bible, bago ka pa lamang manghingi sa Panginoon, alam na niya kung anong kailangan mo. Bakit ka pa kinakailangan na humingi, na lumapit? Sapagkat kung wala kang pangangailangan, I bet you hindi ka lalapit. Sa kayabangan ng tao, akala niya hindi niya kailangan ang Diyos. Ang hinihintay doon ng Panginoong Diyos ay ikaw ay you approach Him. Amen? You surrender, you submit, you love, you depend on Him. That is prayer. Amen? So, it's not only devotion to God. And do not forget that God is your Father. He is a mighty, all-sufficient, all-knowing God, loving, but He is a God who is loving, kind, patient, amen, all-knowing, all-powerful. He is the God who loves you. Nakakita ka na, kung makita mo siguro si Incredible Hulk, di ba? Pag nakita mo kung how powerful, how mighty He is, hindi ka lalapit. Bakit? Kasi hindi ka niya mahal. Ngunit ang Diyos, alam mong napakawalang imposible sa Kanya, napakadakila, napaka-mighty sa salita niya. Amen? Nagkakaroon na, pero meron kang boldness na lumapit sa Kanya. Bakit? You know that He is a God who loves you and He is a God of mercy. Pag lumapit ka, hindi niya titignan yung mga karumihan mo. Binaypass niya lahat yon. Amen? Okay, so prayer is the enjoyment of God. And number 2, ito ay daan. This is an access to God. There is no way you can access to God except by prayer. Amen? So, lahat ng bagay na kailangan mo. So, napakalawak po ang coverage ng prayer. Okay? Pero sa Bible, we don't only know the word prayer. It's not only just prayer. That is the broadest, that is the enlarged way of approaching God. Ang isa naman ay supplication. Ano ang supplication? Supplication is pagsamo. Ay, sabi na, okay, next verse. Next, supplication. Lagi nating nababasa sa Bible, supplication meanings pagsamo, pagdaing. This is an emotion-filled approach to God. Amen? Sabi niya, pagsamo, ito ay masidhing panalangin na humihingi ng madali ang tugon sa matinding pangangailangan. Lord, narating ng miracle, kailangan ko ng pambayad. Hallelujah! Our Lord, ang aking anak, nagka-dengue. Amen? Sabi ng doktor, mamamatay. Lord, kailangan kita. That is supplication. Hinaing, pagdaing, pagsamo. Lord, 50 na ako. Gusto ko pong mag-asawa. Ay, wag namang 50, kasi parang nangalirang na yon. No, 40. 40, Lord. Kailan darating? Binigay mo sa akin. Amen. May urgent na need. Okay. Matindi ang pangangailangan. That is called supplication. Next. Pagsamo ang buod o kaluluwa ng panalangin. Amen? Sa paraan ng pagmamakaawa para sa matinding pangangailangan na dinaranas o dinaramdam. Amen? Ang example po nito ay yung Hebrews 5:7. Ang Panginoon natin ay sa Garden of Gethsemane. Tignan mo nga, Jel, yung sa Hebrews 5:7. Wala bang Tagalog? Walang Tagalog. Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death and was heard because of his godly fear. Sa Tagalog tayo, meron diyang Tagalog niyan. Wala? Yan! Sa mga araw ng kanyang buhay. Nakita natin kanina sa English, in the days of his flesh. Meaning to say, nung siya ay nagkatawang tao.
This is not just one time in the Garden of Gethsemane that this is the prayer of Jesus. Noong siya ay nasa laman, and that was 33 and a half years. Every time there is an urgent need. Amen? Ganoon siya manalangin. Sumisigaw siya. Kaya minsan, pag kami nananalangin tayo, umiiyak tayo, sumasamo tayo, lahat ng ating luha, di ba, laway, lahat. Kung may pinapag-pray tayo, that is supplication. Amen? Sabi niya, na naghandog ng mga panalangin, can you imagine that your prayer is an offering? Amen? And yet, yung iba ang tamad, panalangin. Ng mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. The power of prayer does not rest in you. Ang panalangin ay makapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay hindi dahil sa lakas ng isigaw mo, kundi dahil sa lakas ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen? Okay, so, yan ang prayer. Napapasa kasi natin yan sa Bible. Ano ba ang ibahan ng prayer, supplication, intercession? Next, intercession. Okay? Sabi natin mag-intercede tayo. Intercession or pamamagitan, ikaw ay namamagitan, ay nagpapalaki ng sakop o it is an enlargement. Pinapaluwang niya yung influence or yung subject ng ating panalangin. Pagpapalaki ng sakop ng panalangin mula sa sarili patungo sa iba. So you do not only pray for yourself, but you pray for others. Okay. Ang sentro, ang akala ng maraming Kristiyano, ang sentro ng intercession is the primary, the center of intercession is praying for others. No, it's not. Sabi dito, ang sentro nito ay hindi ibang tao, kundi ang kumpiyansa, kalayaan, kapanatagan, at pananalig na tutugunin ng Diyos ang iyong panalangin. Yun ang sentro noon. At ang pananalig at kumpiyansang ito ang gagamitin mo upang ipanalangin ang ibang tao. That is intercession. You can never be an effective intercessor if you yourself do not have the confidence that the Lord will answer your prayer. Ano ang saysay ko na ipanalangin ka? Kung yung sarili kong panalangin hindi tinutugon ni God, what effect? So, paano ako mamomotivate na manalangin sa iba? Ako nga, hindi nga sinasagot ang panalangin ko para kaya ipanalangin kita. But, kung ikaw ay nananalangin at nararanasan mo ang answered prayer mo, yung kumpiyansa na yun, yung freeness, the liberty, the flow, the boldness. Dahil naranasan mo ang napakaraming answered prayer sa buhay mo ng Panginoon, you dare to pray for other people. And that is the center of intercession. Amen? Confidence, boldness. Parang, you stand in the gap for others. Kasi alam mo, hindi ka po pwedeng pahindian ni God. Amen? Hallelujah. Pero kung ikaw ay lampa, how can you stand in the gap? Kung isang ganyan lang ni Satanas, tumba ka, how can you stand in the gap? Amen po. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng intercession. Next po. Ang confidence, ito ang sinasabi ng Panginoon na confidence. 1 John 5, yung next na verse. Okay. Sabi po dun sa 1 John 5:14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humihingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Amen? Ano daw ang ating kumpiyansa?
na tayo ay pakikinggan, kung tayo ay hihingi, mananalangin ayon sa kanyang kalooban. Amen? Hindi ka nananalangin sa kalooban ng Panginoon kung ipinapanalangin mo ng mga papangasawa ay may asawa na. Alam mo na kaagad yon. Hindi ka pakikinggan sa panalangin mo, naligawan ka ng isang hindi mananampalataya. Don't be unequally yoked together with unbelievers. The will of God is the word of God. Amen? Hindi ka payayamanin ng Panginoon, Lord, magpadala ka naman ng 1 milyon ngayon na, umiiyak ka. Sayang luha mo, kalooban ba yun ng Panginoon? Naalala ko tuloy yung kwento ko kanina. Meron isang bata. Sabi niya kay God, Panginoon, sabi niya, sa iyo, magkano ang 1 milyon? Sabi ng Panginoon, what is a penny? A million to me is a penny. A penny, ang 1 milyon sa iyo ay penny sa akin, sentimo. Ang 1 milyon sa iyo ay sentimo sa akin. Wow, sabi ng bata. Lord, ang 1 araw sa iyo, 1,000 taon sa iyo. 1 araw sa iyo. Lord, pahingi naman ng 1 milyon. Pahingi naman ng sentimo, sabi ng bata. Lord, pahingi naman ng sentimo. Sabi ng Panginoon, sige, sa 1 araw. Patay ka na nun, hindi ka naman umaabot ng 1,000 years, di ba? Hallelujah. Okay, ang confidence po natin ay kung tayo ay paano mo nalalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo? Sige. Sige, next. Ano ang kalooban ng Diyos sa panalangin? Di ba? Ano ba ang kalooban niya? Luke 18:1, at isinalaysay ni Jesus sa kanilang isang talinghaga kung paanong ang bawat tao ay dapat laging mananalangin at huwag manlupaypay. Sige, ano ang kalooban ng Diyos? Diyan. Ang bawat tao, sabi sa Bible that every man, sabi mo, bawat tao, yan katabi mo, tao ba yan? Tingnan mo, praise God, tao. Ano daw ang kalooban ng Panginoon? Dapat nananalangin at hindi nanlulupaypay. Amen? Pagka tinitignan ba natin ang kalagayan ng mundo, hindi ba kayo minsan nawawalan ng pag-asa at nanlulupaypay? Hindi po ba? Nakakalungkot ang nangyayari sa mundo. Ngunit sabi ng Panginoon, dapat manalangin ka. Bawat isa ay dapat na nananalangin. Lalong-lalo na ang mga lalaki. Sapagkat sila ang ulo ng tahanan. Pero kung titignan mo ang kalaganapan ngayon, ang mga babae ang nananalangin, ang mga lalaki, natutulog. Alam nyo, yan ang deception at ang ginagawa ng dyablo sa ating buhay. Napakaraming bagay na ginagawa ng dyablo para ang mga lalaki ay hindi makakilala sa Panginoon, ang mga lalaki hindi maglingkod sa Panginoon, ang mga lalaki hindi manalangin. Bakit? Sapagkat pag ang lalaki ay hindi nakakilala sa Panginoon, buong pamilya kawawa. Amen? Pag ang lalaki nakakilala, 100% ng pamilya sasama. Pag ang babae ang nakakilala, it will take you years bago makakilala, if at all, ang lalaki. Amen? Sapagkat pag ang lalaki, sabi ng Panginoong Jesus, I am looking for a man to stand in the gap. Sapagkat sa gobyerno ng Panginoon, sabi ng Panginoon, ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Hindi niya sinabi, ako ang Diyos ni Sarah, ni Rebecca, at Rachel. Ang sinabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Isaac, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Why? Because the blessing will pass through the men. Not the women. Nung ako lang ang na-born again, for almost 7
years, pinagpapala ako ng Diyos. Patak, 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 patak. Ngunit nung si Brother Ton ang nakakilala sa Panginoon, ang blessing, buhos. Ngunit hindi yan alam ng mga tatay. Kung ang tatay ang mananalangin, aba, napakaganda ang sambahayan. Amen po. Amen. O sige. Tapos, bawat isa ay dapat mananalangin. So, yun ang kalooban ng Panginoon. Tingnan natin. Next. Sabi po sa 1 Timothy 2:1, una sa lahat, ay isinasamo ko, sabi ni Apostol Pablo, kausap niya si Timothy, ang kanyang protege, yung kanyang tinetrain na pastor. Na isinasamo ko na gawin ang mga paghiling. Ano ang paghiling? Supplication, paghiling. Mga panalangin, mga pamamagitan. Nandyan yung tatlo. Yung supplication, prayer, and intercession. At mga pagpapasalamat. Supplication, prayer, intercession with thanksgiving. Every time you pray, even for a need, you have already to thank God because He is able to change your situation. Wala kang pera? Thank you, Lord, sapagkat may kakayahan kang bigyan ako ng pera ngayon. Ninakawan ka, hindi ka nagpapasalamat dahil ninakawan ka. Ninakawan ka, magpasalamat ka sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, pwede mong utusan yung magnanakaw, ibalik yan sa'yo 7 times, according to Proverbs. Amen. Hindi ka natutuwa na nagkasakit ang anak mo. Nagpapasalamat ka sapagkat ang Diyos ang kanyang manggagamot. Diba? Ang dami nating dapat ipagpasalamat. And thanksgiving is part of our prayer. Patungkol sa lahat ng mga tao. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, manalangin, ihiling, ipamagitan ang lahat ng mga tao patungkol sa mga hari at sa mga lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ipanalangin daw natin ang ating presidente, ang mga pinuno ng ating bansa, ang mga senador, ang mga congressman, ang mga barangay captain, ang mga namamahala sa atin. Bakit daw? Para tayo ay mabuhay ng mapayapa. At kung may kapayapaan, may pag-unlad. Kung meron ditong gyera, uunlad ba tayo? Wala. Amen? So, kung gusto natin na gumanda ang ating syudad, ipanalangin natin si Mayor Del. Huwag na tayong mag-murmur, huwag natin siyang pitlasan, huwag natin siyang murahin, bagkos ipanalangin natin. Amen? Okay, so yun ang kalooban ng Panginoon. Next, sabi niya, sa Bible, makikita natin sa New Testament, lagi nakikita natin yan yung paano inexhort ng mga apostol, sina Apostol Pablo, sina Pedro, ang mga apostol, sina Matthew, Mark, John, ang pangangailangan ng panalangin. Amen? Sabi po sa Romans 12:12, maging matyaga sa pananalangin. Amen? Magtyaga daw tayo. Amen po. Sa 1 Thessalonians 5:17, manalangin kayong walang patid. Amen? Walang patid. Yung iba, hindi nananalangin, nagra-ride on lang sa panalangin ng iba sa pamamagitan ng pagsabi ng amen. Hindi makapag-pray ng sarili niya. Pagka pinag-pray mo, ikaw na lang sister. Turuan. Pribilehyo ang pananalangin. Biruin mo gamitin ng Panginoon ang bibig mo para ideklara ang pagpapala niya. Di po ba? So sabi niya sa Colossians 4:2, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay. Kayo'y magbantay na may pasasalamat. Anong ibig sabihin ng magbantay?
Sa iyong sambahayan, nababantayan ba ninyo ang inyong sambahayan? Tanong ko sa inyong mga magulang. Kung meron man kayong dapat na ipinalangin, una ang inyong sambahayan. Number 1, yung asawa nyo. Number 2, yung mga anak nyo. Nagbabantay ba kayo? Alam ba ninyo kung anong nangyayari sa kanila para alam nyo kung anong ipinapanalangin nyo? O isang araw dadating na lang yung anak nyong teenager, buntis na. Hindi kayo nagbantay. Kung nagbabantay kayo, maaagapan nyo ang panalangin. Amen? Alam nyo ba na pagka kayo nananalangin, you are creating a future for yourself and for your family. Kung ayaw mo yung nakikita mo sa buhay mo, you can create an ideal future through prayer. It is released, your future is released through prayer. Lagi natin kinasa buhay ko, ikaw ang bukas. Paano magiging bukas si Jesus sa buhay mo kung hindi mo siya kinikilala na ngayon may magagawa siya sa buhay mo? Ano ang batayan na naniniwala ka na may gagawa, mapapalitan niya ang bukas mo? Ang pananalig mo ay nakikita mo kung gaano ka nananalangin. Kaya hindi nananalangin ang tao, hindi sila nananalig na tutugunin ng Diyos ang panalangin nila. Kaya ang buhay nila abilin, barabarabay, talagang ganyan ang kapalaran. You make your destiny. Amen? Ang buhay mo ngayon ay resulta ng mga panalangin mo nung mga nakaraang araw. Kung bakit ganito ang buhay ko ngayon? Sapagkat inirelease ko sa panalangin 24 years ago. See what God can do in 24 years? Mula sa walang wala, binago. Amen? Ano ang pinapanalangin mo ngayon? Yan ang magiging bukas mo. Sa puso ko, ikaw ang nais. Wala ka namang devotion. Paano mo sasabihin pinananabikan mo ang Diyos? Wala kang time of fellowship sa inyong dalawa. Nararasan na ba ninyo yung fellowship na pinatawa ka ng Panginoon sa panalangin na, Lord, tama na, pagod na ako. Di ba? May mga inire-release. Okay. Ang gusto natin, yung nakikita natin yung mga bagay na negatibo, reklamo. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon 20 years ago at sinimulan mong ipanalangin yung asawa mo, hindi na dapat pasaway ang asawa mo ngayon. Kung pinasimulan mong ipinanalangin bawat anak mo, nung nakakilala ka sa Panginoon, ibang klase na ang mga anak mo ngayon. Masasandalan mo na sila ngayon. Amen. Okay. Sabi po dun sa next verse, 1 Peter 4:7, kayo nga'y magpakahinahon at magpuyat sa pananalangin. Meron ba ditong nagpupuyat sa teleserye may nagpupuyat? Sa COC may nagpupuyat. Yon. Di ba? Yung ibang mga nanay sa Bejeweled o kaya sa Fruit Gate, Candy Crush. Sabi niyo sa kakilala ko, hindi nagpapaantok kasi hindi pa ako naantok. 12:00 na. Ba't gising ka pa? Nagpapaantok pa rin ako. 2:00 na, nagpapaantok pa rin. Pero pagka nagbasa ng Bible, wala pang 1 chapter, tulog. Diba? Totoo yun. Alam mo, napakadali nating isidetrack ng dyablo para tayo ay kailangan labanan natin yun. Yun yung magpuyat sa panalangin. Amen? Okay, so makikita natin, kapatid, ito po ay sinabi ng mga apostol para i-encourage po tayo na manalangin. Next slide po. Sabi, ikaw ba'y nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos? Tanungin mo nga katabi mo, sis, nananalangin ka ba ayon sa kalooban ng Diyos? Hallelujah. Okay. Number 1. Sagot dito ganito.
Sa tuwing tayo po ay mananalangin, whenever we set our hearts to pray, sabi niya, ito ay kalooban ng Diyos at ito ay tinatanggap ng Diyos. Pastor, hindi ko alam kung anong ipapanalangin ko. Basta iposisyon mo yung sarili mo na manalangin. Amen? Sa oras na ito, alam niyo po ako, nananalangin ako pagkagising. Once na nagkaroon na ako ng malay, sasabihin ko, Lord, salamat, buhay ako. Amen? Nagpupuri ako sa bagong umaga at bukang liwayway na muli kong nasilayan sa araw na ito. So prayer kaagad, worship, thanksgiving sa Panginoon. Amen? Yun kaagad ang ginagawa mo. Tapos, pagka yung halimbawa, merong issue, yun yung normal na ano ko sa umaga. And then after that, magdi-devotion, magbabasa ng Bible, okay? Magwo-worship sa Panginoon. Dati, nung na mild stroke ako, sabi ng doktor, hindi na babalik yung peripheral vision ko para ako nakatapa-oho, ganyan. Sabi ng doktor sa Makati Med, hindi na yan babalik. Ganyan ka na forever, hindi ka pwedeng mag-drive. Sa loob-loob ko, in Jesus' name, I cancel. Amen? So, ang ginawa ko, every morning na ako ay gumigising, nagpupuri ako sa Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, and then nagwo-worship ako sa Panginoon, and then nagko-communion ako. Amen? Meron akong sa tabi ko na may wine and only, Novelino. Wow, favorite ko yun. Tapos meron akong crackers. Tapos, dideclare ko sa Panginoon, Lord, sa krus ng Kalbaryo, kinuha mo na lahat ng aking sakit. Amen? Dinideklara ko, Panginoon, ang natapos na ginawa mo as I partake of this bread. Amen? Pag-aagalingin mo ako sa lahat ng aking sakit. Ibubukas mo muli ang aking paningin. You are my light. You are my light. You are my light. Lord, my Jesus Christ. Kinakantaan ko siya. You are to me the pearl of greatest price. So, kahit ano yung worship na ilagay ng spirit ko, kakantahin ko yun sa Panginoon. You are my light. You are my life. Everything I declare. After 30 days, banchang! Di nakakapag-drive uli ako. May peripheral vision na ako eh. Asan yung sinabi ng doktor na wala akong peripheral vision? Bakit kailangan kong mag-communion? Yun ang contact point ng faith ko eh. Gusto kong gawin eh. Men, pwedeng sa inyo, hindi. Pwedeng sa inyo, iba. But for me, pag inaalala ko yung ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, kasalanan, sakit, kahirapan, kinuha na niya. Diba? Sabi nga niya, do this in remembrance of, as often as you can, in remembrance of me. Hindi naman itinuro na pare lang o pastor lang ang pwedeng magpa-communion. Ikaw, pwede kang mag-communion sa sarili mo. Di ba? Kung hindi ko, inimpress lang yun ng Panginoon sa puso ko, kung hindi ko yung ginawa, nakatapa-oho pa ako ngayon, hanggang ngayon. 2007 yun, ano na ngayon? 2015, 8 years ago. Amen? Okay. Next. So ikaw ay iseset, kahit hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Basta mag-devote ka ng time na mananalangin ako at alam mo, magbasa ka ng verse, ng Bible, tapos anuhin mo, halimbawa nakabasa ka ng verse, ano yung prayer agenda mo doon? O kaya i-pray read mo yung Bible. Example, sa Psalm 23, di ba? Ano ang Psalm 23? The Lord is my shepherd. Lord, you are my shepherd. I shall not want anything. Thank you that you are my shepherd. Ipe-pray read mo yung Panginoon, nakikipag-usap ka. The Lord is my shepherd. I shall not want. Amen. Bago ka makarating doon sa huli, nandyan na ang presence ng Holy Spirit. And now, pagka nag-isinet natin ang sarili natin na manalangin, dadating ang presensya ng Holy Spirit para ipaalala niya ang mga bagay-bagay na kailangan nating ipanalangin. Now, the Holy Spirit is now praying through you for your sake. Alam nyo ba na hindi
magaganap ang kalooban ng Panginoon sa bundong ito kung hindi natin ipanapanalangin, sapagkat kailangan niya ang flesh, ang may laman na magre-release ng kanyang salita para magawa niya yung gusto niyang gawin. Di ba nung unang panahon sabi niya, light be. Di ba? Ngayon, sino ang magdideklara ng light be? Tayo. Amen. So pagka nanahimik ka, walang mangyayari sa kinabukasan mo. Next. So sabi niya, ang pagtatalaga ng sarili sa pananalangin ay pag-anyaya sa banal na espiritu na ipanalangin ang ganap na kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ganito yan. So basta mananalangin ako ngayon. Ito ang time ko, prayer time ko ito. Di ko pa alam kung ano, although may mga prayer agenda ako na ililista ko. Pagka nag-flow ang Holy Spirit, may ipaparating niya sa akin. Example, last Tuesday, sino ba kasama namin na nag-intercede dito sa church? Habang nagpe-pray kami, sabi ni Lord, pray that you will not be a victim of somebody else's error. Nagda-drive ka, nagka-error yung sasakyan ng kasalubong mo, ikaw ang nasapok. Somebody else's error. So, nung pinagpe-pray, Lord, thank you that I am not a victim. I will never be a victim, nor my family, nor my children. We will never be victim of somebody else's error. Amen? Kasi apektado tayo dito sa maduming mundo na ito. Katulad ng kwento ni Pastor Cesar kanina. Kaninang, yung kapatid niya, nagda-drive. Ang ganda ng, nila, pagda-drive nila, may biglang patok. Patok na gumanyan. Bigla silang kinat, ginanyan sila. Ano ang nangyari? 5 ang dinala sa hospital. Sino ang nagdala? Si Sister Brenda. Kasi naawa siya dun sa mga sugatan. Victim siya ng error ng iba. Praise the Lord na sa prayer, ipinag-pray namin yun ng ipinag-pray. Otherwise, isa sa amin ang naging biktima. But praise the Lord na ipanalangin namin. Isa pa. Noon pong, di ba may mga bisita tayo ng mga missionaries? 8 missionaries. Dinala ko sila sa Rial para sa kanilang R&R, Rest and Recreation. Okay? So, isang Korean, 5 Amerikano, 2 Puerto Rican. Okay? Nung nakita nila ang Rial, sobrang excited sila. Ngayon, hindi pa tapos yung zipline. O hindi pa tapos. Pero siyempre, alam nyo naman ito, mga adventurous. O di sige, zipline. Ngayon sabi ni Pastor Joe, kay Pastor Ayan, ikaw dito sa launching, yung pong zipline sa Rial, isang bundok, lilipat ka sa isang bundok. Amen? So, 2 ganon, pasang pa ganon sa ganon. Ito namang isang Amerikano, so may mga na-try na, na kami, confident na kami, sige, ganyan sila. Pero before na nakapunta kami dun sa taas, nag-stop over kami ni Pastora Polly sa isang cabin number 2. At doon kami ay nag-pray. At alam nyo naman, ang mga kanta pala ng mga taga-CCF, kung may mga taga-CCF dito, ayun nung anong pa ng kopong-kopong, ganito yung, O Diyos, pagmasdan ko, dahil kung pagmasdan ko, ang langit na bughaw na likha mo. Labis akong namamangha. Tapos, pray kami. Lord, walang maaaksidente sa pangalan ni Jesus. Salamat sa mga anghel mo. Yun ang prayer namin. Walang maaaksidente. Sasamahan kami ng mga anghel mo. Mag-e-enjoy kami. Hindi kami magiging biktima ng pagkakamali ng iba. Ganyan kami. Ito na. Itong si Justin yung pinaka-pogi. Na-crush ng bayan. Ay, napakagwapo. Grabe. Ala, pag sa kanya naka-selfie pa. Naka-selfie. Don't drop your phone. You will never find it. Ganon namin. Selfie pa. Kaso mo, pagdating niya dun sa kabila, hindi na agapan, wala pa kasing pedestal, hindi na agapan, nahawakan siya. Pagdating niya dun sa stopper ng zip line, hindi siya naagapan, nahuliin, nag-bounce back siya. Ngayon, bibitin siya ngayon. Ala, instead na mag-alala, enjoy siya sa pagbibitin doon. Talaga mga kabataan, no? Ito naman si Pastor Joe, kuha ng tali. Tapos sabi niya, come on, catch this. Ganyan niya, si Pastor Joe. Ganyan ni Pastor Joe, pak!
Eh, syempre, nagse-selfie. Paano naman niya makukuha? O, di na, miss? Naku, sabi namin, ano ba naman to? O, ulit-ulit, si Pastor Joe. O, buti si Pastor Joe naka-helmet. Tapos, meron siyang konting harness. Hindi naman niya hinarnesan yung katawan niya actually. So, kaya lang, yung ginaganan niya na tali, pumulupot din yung mahabang bahagi sa paa niya. O, di, sa paa niya. Hindi niya talaga hinarnesan sarili niya. Ganun niya. Bok! Na-miscalculate niya. Naku, mga kapatid. Ito yung helmet ni Pastor Joe. Nandun ako sa bahay kubo. Nandun siya sa kabilang bundok. Yung helmet niya ay kulay red. Kitang-kita ko, gumanon siya. 20 feet. Pastor Apoli, mag-pray tayo. Rapapashik ka na mahal na rapa, Lord. Walang mangyayari kay Pastor Joe. Yung dalawang Amerikano, si Ronaldo at saka yung isa. Sabi, Pastora, how do I get there? You fly. No, I'm kidding. You go through the pool. You must find the pool. Quick, quick. Sabi niya, nag-sprint yung Amerikano. Punta doon. Sabi na, hindi kami kumikibot. Tangs lang kami ng tangs na Pastora po. Maya-maya naririnig namin sa radyo. Pastor Joe, okay, launch the next one. Hoy! Buhay! Buhay si Pastor Joe! Buhay! Ay, di natapos na kami. Tapos kami. Mama na kami. Pastor Joe, iuwi na kita sa Manila. Sabi ko, bakit? Papacheck up kita, hindi ba nagkalasog-lasog mo ito? Sabi niya, alam mo, Pastora, sabi niya, yung ano ko na ganon, hindi pa rin nakuha yun ni Justin. Sa next pa na pagtaktay na nahagis na nakuha na niya. Buti na lang pumulupot sa paa ko. Tapos itong driver namin, si Adrian, nakapakan. So, hindi tumuloy-tuloy sa pagdaos-dos yung tali. Pagkatapos, sinalo siya ng maliit na puno. Grabe, anghel ng Panginoon. Tamo, kayo, nagpe-pray ba kayo ng protection sa family nyo? Diba? Pagpasok ni Pastor Joe pagbaba, meron siya ditong mapula, pero walang gas-gas. Tapos sabi niya, hindi na po, Pastora, kasi hindi naman ako paralyzed, di ba? Nakakalaman. Diyan na lang ako magpapahilot sa kapitbahay. Tingnan mo, 20 feet. Bangin. Never again. Pero alam mo, believe ako sa mga kapatiran natin na mga missionary, napakabilis nila talaga. Babalik sila sa April. Sabi ko sa kanila, magkakaroon ng Ate Kuya Camp sa Real. Ate Kuya, kaya kung mag-e-enlist kayo na Ate Kuya, kasama kayo sa, mas marami silang darating. Wow! Mga singles. Okay, next. Ipupush natin yan, ha? Pupush natin. Sabi na, sige, pakinggan nyo to. Ang Diyos, excited sila, oh. Ang gugwapo kasi, tapos naghahanap pa sila ng Pilipina na mapapangasawa. Tapos yung isa pa, magre-retire next year, gusto pa niya sa Pilipinas Anyway, matanda yon, Nancy. Magre-retire eh. Ano ka ba? Diyos ko! Sentro. Okay. Basahin. Ang Diyos yon. Masyadong hinahangad ng Diyos na tayo ay manalangin, kaya't ipinangako niya. Kung ano yung specific, hindi niya sinabing general. Pagka nanalangin ka, Lord, bless me. Anong klaseng panalangin yan? Anong gusto mo talaga na blessing? Asawa, matangkad, moreno, kulot buhok, Bisaya. Yon, ganon. Specific. Sinabi ng Panginoon, kung ano yung exactly yung pinanalangin mo, yun, tutugunin ko yon, sabi niya, di ba?
O, pinangako niya yon, tutugunin niya ang panalangin. So ano ang reason mo? Ba't di ka nananalangin? O bakit pahapyaw-hapyaw lang ang panalangin mo? O bakit parang nahihiya kang manalangin? Kasi busy si God. Anong busy si God? Mapapabisi mo ba si God? Hinihintay ka lang niya. Amen, next. Jeremiah 33, basahin. Ay sus, anemic na church. Balakas, 1, 2, 3, go! Yon, ano ang mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo alam? Saan nakatago yung kayamanan mo? Isaiah 45 verse 1, I will tell you the treasures of darkness and riches hidden in secret places. Amen. Ano yung mga dakilang bagay? Kung saan magmumula yung boyfriend mo. Kung saan at kailan darating ang breakthrough mo. Amen. Kung ano ang dapat mong gawin. Amen. Those are great and mighty things. Okay? Isaiah 65, verse 24. Balakas! Kitam? Kitam? Pero tumawag ka. Kung hindi ka na tumawag, sana ibibigay ko na, kaya lang, hindi tumawag. Ask and it will be given to you. Amen. Tignan mo ang pangako ng Panginoon. Grabe ang pag-ibig niya at ang kagustuhan niya na tugunin ang panalangin natin. Amen. Next. Sabi niya, ang hindi pananalangin ay kawalan ng batas. Ibig sabihin sa English is lawlessness. Okay? O kapamahalaan. Meaning to say, ano ang walang kapamahalaan? Anarchy. Pag-iimagsik, rebellion, sigalot, discord. Amen? At kayabangan, pride. Alam mo, yung mga taong hindi nananalangin, sasabihin nila, nahihiya ako . Alam nyo ba na ang shame ay pride? Example, James, magpatotoo ka naman. Nahiya ako. Sige na, di ba may ginawa ang Panginoon na maganda sa buhay mo? Bro, patotoo man, nahiya ako. Hindi yon hiya, pride. Bakit? Ayaw niyang, baka sabihin ng mga tao, hindi man ako marunong magsalita. O baka sabihin ng mga tao, ano ba naman yan? Ganyan. That is actually pride. Yung mga tao nagsasabi, nahiya ako. Pride yun. Sasabihin nila, pagsabi mo naman kay pastora, kailangan ko ng tulong. Ba't hindi ikaw ang magsabi? Nahiya ako . Hindi. Amen. So, kung hindi ka daw nananalangin, naghihimagsik ka sa Diyos. And that is rebellion. Ang rebellion ay witchcraft at iyon ay kasalanan. So, in short, ang hindi pananalangin ay kasalanan. Amen. Next. Okay, basahin ng malakas. Yon. In the government, moral government of God. Alam niyo ba na ang Panginoon ay may gobyerno? Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. The government of Jesus Christ. In the government of the Lord Jesus Christ, alam niyo, ang pinakamatatag, pinakamakapangyarihang bagay ay panalangin. Na mas makapangyarihan kaysa sa law of gravity. Di ba ang law of gravity, merong certainty yun? Pumunta ka dun sa taas at tumalon ka, pababa ka lagi. Hindi pwedeng pataas. Yun ang law of gravity. Ibig sabihin, mas matindi ang panalangin sa law of gravity. Kasi sa law of gravity, you are allowing the Word of God to hold things in the right perspective for your life. Kasi sabi sa Hebrews 1:3, si Jesus is the Word of God, upholding all things by the word of His power. If you want your life,
your family, your business, to be where they should be in the plan of God, you should pray. Amen. O kayong mga nanay, ipinapanalangin nyo ba ang asawa nyo? Ang mga anak nyo? Gaano kayo ka-consistent manala? Ano yung pinapanalangin ninyo sa kanila? Amen? Next. Ang matalik na relasyon sa Diyos ay hindi nakakabawas sa pangangailangan ng panalangin. Ay, intimate naman ako kay God kasi worship team ako. Lagi akong nag-worship. Intimate kami ni Lord. Lagi kaming nag-uusap. So, ibig bang sabihin, hindi ka naman nanalangin? Dahil intimate ka, all the more na dapat kang manalangin. Not for yourself, but for other people. Sinasabi ko nga, ako siguro, pagka nananalangin ako lagi, hindi ko halos na ipapanalangin ang aking sarili. Kasi pag tinitingnan ko ang aking sarili, maliban ko ako'y nanghihina, nagkakasakit, wala naman akong dapat hingin sa Panginoon para sa aking sarili. Kasi sobrang napakabuti ng Diyos sa akin. Para kung si Haring David, the Lord is my shepherd, I don't want anything. Wala na akong pangangailangan pa. Pero lagi akong nagpe-pray for other people. Why? Because the Lord told me, as you pray for other people and you forget yourself, I will see to it, I will raise up someone or other people to pray for you. Nakuha nyo? Hindi nyo kailangan, kung binibigyan kayo ng Panginoon ng burden na ipanalangin ng ibang tao at nawalan kayo ng panahon na ipanalangin ang sarili ninyo, sabi ng Panginoon, dahil dyan, maglalagay ako ng burden sa mga puso ng maraming tao para ikaw lang ang ipapanalangin nila. Kitam, you reap what you sow. And prayer is the most powerful way to release love. Prayer is a supply in the Spirit. When you pray for someone, you are supplying him spiritual substance that will make him survive and thrive. Not only survive, but thrive. Because prayer is a spiritual supply. Alam niyo ba na ang mga bagay na material nagbumula sa spirit? When I pray for you, I supply you with God's true riches. Hindi pera, pero anointing to get well. Favor, connection, amen, strength, wisdom. That is the value of prayer. Mas mahalaga ang panalangin kaysa anumang bagay. Next, tingnan natin si Moses na napaka-intimate sa Panginoon. Kung kausapin siya ni God face to face at ang tawag ng Panginoon sa kanya, friend. I am a friend of God. Sabi sa Deuteronomy 9:18, at ako'y nagpapatira pa sa harapan ng Panginoon, gaya ng una, sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Hindi ako kumakain ng tinapay, ni umiinom ng tubig. Fasting 40 days, 40 nights, and prayer. Bakit daw? Because of your sin. Sabi doon ko, itutuloy mo yan dahil sa kasalanan ng kanyang bayan, isang tao praying for 3 million people plus who are sinning. Yung gumawa sila ng golden calf na yun ang kanilang sinasamba, sinayaw-sayaw-sayawan nila. At si Moses lang ang tumayo na manalangin para sa bansa na yan, sa bayan na yan. But he needed to fast 40 days, 40 nights and pray, nagpatira pa. Ano ang sagot ng Panginoon? Numbers 14:20. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. The prayer of one Christ-like person. Naghingi ba ng kapatawaran ang bayan? Hindi. Nagsisi ba sila? Hindi. But because Moses was so intimate with God, and he is a friend of God, yung panalangin niya hindi pwedeng hindi pahindian ni God. Hindi niya pwedeng sabihin no. Kung ganun tayo ka-intimate sa Panginoon, kahit ano ang hingin natin. Hindi para sa kanyang sarili, para sa ibang, para sa mga maraming tao. Amen? Okay, next, para matapos tayo. Kapangyarihan ng panalangin. Number 1, ang panalangin ay nagbabago ng mga bagay at kaganapan sa buhay.
Prayer changes things and circumstances. Kung ayaw mo yung mga bagay sa buhay mo, manalangin ka, ideklara mo yung mga bagay na gusto mo. Ang example po dito ay yung Acts 12. Basahin nyo to pagdating sa bahay, wala tayong time. Ito po, ang mga apostol, di ba, si James, kapatid ni Jesus. Di ba, si John, ganyan. Itong si Herod, dahil sa ang mga Pharisee ay nagseselos kay Jesus, di ba? Nakipag-connive sila sa gobyerno ng Roman government para i-persecute sila. Hinuli nila si James at ang ginawa ni Herod kay James ay binihead. Pinutol ang ulo. Ang tawag doon, pinugutan ng ulo si James. Natakot ang buong iglesia. So, ang ginawa nila, dahil natuwa ang mga Hudyo sa ginawa ni Herod, dinakip din nila si Pedro. Okay? Nung nadakip na si Pedro, nasa kulungan si Pedro, ano ang ginawa ng buong iglesia? Nagkaisa sila na manalangin. Nanalangin, nagfast, at ano ang ginawa ng Panginoon? Miraculously, nagpadala ng anghel ang Panginoon dun sa bilangguan at pinalabas si Pedro, hindi nakita ng mga guard. Nabuksan ang pintuan, ang akala ng mga guard, walang bumukas. Miraculously, pinalabas si Pedro. Bakit? Nanalangin ang mga kapatiran. Amen? So, nagbabago ng circumstance, nagbabago ng mga kaganapan ng mga bagay. Amen? Sa ating buhay, kung may mga ayaw tayo, manalangin tayo. Sa ating iglesia, nakikita natin na maraming mga kapatiran tayo na nagkakasakit. Amen? Manalangin tayo as a church. Maraming nawawalan ng trabaho, maraming napapariwaran ng mga young people. Manalangin tayo. Amen? Next. Okay, pangalawa. Sabi sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Alam mo yung word na humingi kayo? Seek. The word seek, ang connotation noon ay may effort na matindi. Para yung ginawa ni Moses na nag-fast siya. The process of seeking. Seek first the kingdom of God. It's not easy to seek the kingdom of God. Amen? Sabi niya, next verse. Mark 11:24, basa, malakas. Biruin mo, paniwalaan mo lang na tinanggap mo na, iyon na yun. Amen? Ang manifestation na lang ang hihintayin mo. That is a prayer of faith. Manampalataya ka, tinanggap mo na. Next. Psalm 107, dumaing sila sa Panginoon sa kanilang kahirapan at iniligtas niya sila sa kanilang kapighatian. Kanyang pinatigil ang bagyo, anupat ang mga alon ng dagat ay tumahimik. Pwedeng ang bagyo sa buhay mo, alon sa dagat, ay mga problema mong wala ng ampat. Sunod-sunod, nagkasakit ang isa mong anak, sunod-sunod, parang nangalirang ka na, amen? Manalangin ka at ikaw ay tutugunin ng Panginoon. Next, pangalawa, ang panalangin ay nagbabago ng mga bagay at kaganapan ng buhay. Ang panalangin ay nagbabago ng tao. Kung ang asawa mo ay masyado ka nang nag-give up ka na sa asawa mo, dapat malaman mo na ang Diyos kayang-kaya niyang baguhin ang asawa mo sapagkat siya ang naglikha doon. Amen? Hindi ikaw ang magbabago sa kanya. Amen? Ako dati, trinay ko ako magbago sa asawa ko, wa-effect, lalong sumama. Nung pinabayaan ko kay God, nanalangin lang ako, di nagbago. Yan. Ang pagbabaguhin ng Panginoon ang puso, ang saloobin, at ang pananaw sa buhay ng taong yan. Example ay yung Philippian jailer. Kung paano sa panalangin ni na Apostol Pablo at ni Silas na bago ang kanyang buhay, siya ay na-born again. Amen? Siya ang unang-unang pastor ng church sa Philippi. Okay, sa Filipos. Next, pangatlo. Ang panalangin, next. Meron pa ba mga verses next? Yung mga verses kasama nito, Jel. Philippians 4:6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin, prayer, pagsamo, supplication, na may pagpapasalamat with thanksgiving, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos.
Huwag ninyong ipaalam sa Bombay. Amen? Sa iyong kapitbahay na may pera o sa uutangan. Make your petitions known to God. Pero kailangan may panalangin, may pagsamo at may pasasalamat. Nakakalimutan natin yon. Okay, so binabago niya yung ating disposisyon. Ang panalangin, kung ikaw ay warrior, hindi ka na warrior. Amen? Kung wala kang kapayapaan, magkakaroon ka ng kapayapaan. Amen? Okay, next. Matthew 21:22, ang anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Alam niyo po, napakaraming verses. Next. John 14:13, anuman 14, at anuman ang hingin ninyo sa aking pangalan, when I speak your name, ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Amen? Sa pangalan ni Jesus. Next. Pangatlo, ang panalangin ay nagbabago ng komunidad at mga bansa. Kaya may pag-asa ang ating bansa. Amen? Ito, dito tayo magtatapos. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14, at kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan. Sino ba tayo? Tayo ay bayan ng Diyos. Tinawag sa pangalan ni Kristo, Christians, okay? Ay magpapakumbaba at mananalangin. At hahanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Akin silang pakikinggan mula sa langit. At patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon, ang aking mga mata ay mabubuksan at ang aking mga tainga ay makikinig sa panalangin na ginagawa sa dakong ito. Amen? Next. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay manatili roon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay mananatili roon sa lahat ng panahon. Alam mo, ito yung dinedicate ang temple na ginawa ni Solomon. Pero hindi nyo ba alam na ang templo na ng Panginoon ay ikaw? So sinasabi ng Panginoon, kung ikaw ay mananalangin, magbabago ka, tatalikuran mo ang kasalanan mo, laging ang aking mga mata ay nasa iyo at ang aking puso ay mananatili sa iyo magpakailanman. Because prayer brings the presence of God. The more we pray, the more the presence is felt. When we are constantly praying, kaya nga sinasabi ko noon sa inyo, maglagay kayo ng altar sa inyong bahay. Ang nakakalungkot lang, ang altar na ilalagay doon, may Santo Niño, hindi ganun ang ibig sabihin. Ang altar ay isang lugar kung saan ang buong pamilya ay nananalangin, pinag-aaralan ang salita. Amen? Pwedeng ang altar nyo ay yung dining room, table. Pwedeng ang altar nyo, ako may altar, ako yung ating computer. Doon lagi ako nakaharap doon. Pagka nag-aaral ako, doon ako nagpupuri. O yung iba, ang inyong altar ay yung trono yung sa umaga, doon kayo nagpupuri. Ha? Di ba pwede? Di ba? So, make an altar. Amen. Kung saan ka doon, nandun ang presensya ng Diyos. Amen? So, ito ang challenge ko sa inyo. Napakahalaga isang tao na nanalangin, pero mas makapangyarihan ang panalangin ng isang kongregasyon. Noong kami ay nananalangin nung Tuesday, inilagay sa puso namin ng Panginoon, itong taon na ito, magaganap ang kalooban ng Diyos. Kasi nagkaroon kami ng marami kaming challenges ngayong taong ito sa negosyo, sa mga kamag-anak. Alam niyo po, hindi kami, pero sa mga kamag-anak namin. Okay, na hindi namin sila pwedeng talikuran o hindi kami pwedeng magtengang kawali sa aming negosyo sa Flax, sa lahat ng mga negosyo namin. Napakadaming ginawa ang dyablo na kabulastugan. Pero nananampalataya kami ngayong taon na to, matatapos lahat. Amen. 5775, double grace in between perfection and acceleration.
Tama? So we are believing God na lahat ng mga troubles namin, there will be double for our trouble. Amen? And in fact, quadruple for our trouble. Double grace, double favor. Okay. So, inimpress ng Panginoon na nais ng Panginoon marami sa ating mga kapatiran. Whether you accept it or not, everyone in this church and every family in this church needs healing. Yung iba sa inyo, kagalingan ng sugatang puso ang kailangan. Yung iba sa inyo, kagalingan ng relasyon sa sambahayan. Yung iba sa inyo, kagalingan ng kanilang bulsa, butas. May kanser ang bulsa. Yung iba sa inyo, kagalingan ng pisikal. Yung iba sa inyo, kagalingan sa isip. Kailangan natin lahat ng kagalingan, hindi lamang sa word, kundi sa vision, nakikita ng mga intercessors sa church. Hindi lang individual, kundi pamilya. Well, ang utos ng Panginoon sa atin, mula December 1 hanggang December 7, every day, prevailing prayer and fasting. Not only for the leaders, not only for the intercessors, for the entire congregation. Amen? At ito ang ating prayer agenda. It can change depending on what the Holy Spirit will tell us. Ngunit itong taon na to, as we step into 2016, the word of the Lord is, we will enlarge our tent. We will enlarge our territory. I can see it happening in Isabela. Amen? Amen. So, i-enlarge ni God ang ating territory. So, ito yung itong mga guidelines na ito, very general. Even the sequence, I don't know. I will allow the Holy Spirit to just move. Pero ganito po, December 1, Tuesday tayo mag-start, 7 to 9 p.m. in the sanctuary. Ang ating, so every, December 2, Wednesday, December 3, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Sa December 7, may ikakasal dito, doon tayo sa conference room sa ibaba. Hanggang dyan sa may hallway, kung madaming tao, okay? Ito ang ating prayer agenda na inilagay ko. Pagka nag-meeting kami, magpe-pray uli kami bukas, mamaya, basta ang mga leaders magpapatuloy sa pagpe-pray kasi may mga individual na families na binibigay sa amin ang Diyos. Amen! Okay. The need for prayer and for prayer warriors in our time. Jesus is a prayer warrior. David is a warrior. Amen? Ipaglalaban natin, pangalawa, we will pray for the protection of our families. For the congregation, grabe na ang apostasy na nangyayari. Falling away, grabe dahil sa mga laws na ginagawa ng ating mga gobyerno, allowing same-sex marriage. Pagpapray natin ang lahat ng mga yan. Okay? December 3, we will pray for the lost and the unrepentant. Yung mga taong as if hindi nila kailangan si God. Ayaw nilang mag-repent. Amen? Talagang yung napakita, pinagmamalaki pa nila ang kanilang kasalanan. Di ba? Marami ngayon. Okay, and then, December 4, we'll have prayer in pursuit of God's presence. I need the worship team. Amen? We will just bask in the presence of God. And we will pray as the Holy Spirit will lead us. And then, sa December 5, we will expose the accuser of the brethren. The enemy that divides. Amen? And we will fight against him. So, this will be warfare. And then, December 6, intercession and spiritual authority. And then December 7, the power of covenant prayer. Amen? So, ngayon po, inilalagay ng Panginoon sa puso ko sino ang mag-speak. But as we go, makikita natin kung ano. Ito ay inimpress lang to ng Panginoon, but this can change as we go. We will just allow the Holy Spirit to. Ngayon, kung kayo ay merong kayong gustong pagbabago na maganap sa buhay ninyo, dumalo kayo sa panalangin. Amen? Plus,
Okay, the best na magpa-pray para sa kalagayan ninyo kayo, mag-fast tayo. Kahit 1 meal lang a day. Kung ang kaya ninyo ay lunch, di lunch lang tayo, mag-fast. Kung may sakit kayo o buntis kayo, hindi kayo pwedeng mag-fast. Pero may mga bagay, pwede tayo mag-fast sa teleserye, pwede tayo mag-fast sa COC, sa Facebook. Diba? Pwede tayong mag-fast sa mga bagay. Mag-focus lang tayo sa Panginoon. Amen? So, December 1. Amen? Worship team, pumunta kayo dito sa harap. Tayo ay mag-end sa pagpuri sa Panginoon. Hallelujah. Agree ba kayo na tayo ay kailangang manalangin? Amen. Marami tayong ipapanalangin. Alam nyo, hindi pa ba kayo nagsasawa sa buhay na paikot-ikot, paikot-ikot, walang nangyayari sa buhay? Amen. Kailangan matapos na yon. Amen po. Hallelujah. So tayo ay tumayo, awitin natin yung When I Speak Your Name. Let's just worship the Lord and speak His name. I encourage you to just pray for yourself. Panalangin ninyo ang sarili nyo. Huwag ninyong pansinin yung katabi nyo. Huwag ninyong pansinin ang oras. Nandito ang Panginoon, nandito ang banal na Espiritu. At handa siya nakatagpuin kayo. Ngayon pa lamang, I pray to the Lord that today He will give you a foretaste of what you will experience from December 1 to December 7. Amen? So, wag ko kayong maging conscious sa mga katabi nyo, ilagay lang natin sa isip natin ang ating Panginoon at siya ay ating sambahin. Siguro soft lang yung mga kanta natin, wag na masyadong malang. Sige. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one. Jesus, Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted
Naniniwala kami na tuwing aming sasambitin ang iyong pangalan sa aming panalangin, ang kapangyarihan mo, Panginoon, ay dadaloy sa aming buhay at sa aming panalangin sa oras na ito, aming Diyos. Panginoong Jesus, dalangin ko ang kapangyarihan mo na magpagaling, na dumaloy sa mga anak mo sa oras na ito. In the name of Jesus, kung kayo ay nasaktan, sugatan ng inyong puso, ilagay ninyo ang inyong kamay sa inyong mga puso. Panginoong Jesus, you are the balm of Gilead. Sa oras na ito, O God, sino man ang nakasakit sa aming mga puso sa oras na ito, Panginoon, pinapatawad namin at hinihingi namin na dumaloy ang biyaya mo na kami ay pagalingin. Salamat po sa restoration ng aming mga relationship. Kung meron kayong sakit sa katawan, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng mga nanghihina, sa pangalan ni Jesus, sa inyong mga batok, o kaya sa inyong mga paa, sa anumang bahagi ng inyong katawan na nanghihina sa oras na ito, ay nire-release ko ang kalakasan ng Diyos. The strength of God be upon you, your spirit, your heart, and your body, in the name of Jesus. Panginoon, salamat po na ikaw ang aming provider. Sa oras na ito, O God, tukayan mo ang mga anak mo na may mga pangangailangan sa pananalapi. Lord, ikaw ay aming Diyos na mayaman. Hindi ka nagkukulang. At Lord, sa oras na ito, dalayan ko ang aking mga kapatid na may mga suliranin sa pananalapi. Dalayan ko, O God, na ikaw ay magpadala ng supply nila, O God. Dalayan ko na bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, kung saan nila kukunin ang mga supply na ito. At Lord, hinihingi ko, O God, na ang supply na yan ay ayon sa kayamanan mo, Panginoon. The riches of your glory in Christ. Salamat po, Panginoong Diyos, ang mga nababagabag, ang mga hindi nakakatulog sa gabi, sa oras na ito, Panginoon. Mamayang gabi, they will sleep like a baby. Hallelujah! Sapagkat ikaw ang magbibigay ng tulog sa mga iyong minamahal. Salamat po sa iyo, O Diyos, sa hapong ito. Panginoon, ihanda mo rin kami para sa fasting and prayer sa December 1. Ngayon pa lamang, ipaalagay mo sa aming mga puso ang mga isip, ang mga bagay na dapat naming ipanalangin. At Lord, bigyan mo kami ng wisdom na ito ay aming ilista. At Lord, patutunayan mo pagdating ng December 7. Lahat yan ay answered prayer. Hallelujah! We give you praise. We give you glory. We give you honor. We exalt your holy name. This is our prayer. Let your name be magnified, be exalted, and glorified in this house. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin ang Amen. Glory to God. Oo. Kayo po ba ay masayang-masaya? Amen. Napakaganda ng message. Sobrang para tayong ito yung mga pasabog. Masayang-masaya kayo. Yun yung mga pasabog pala na sinasabi ko na kanina. Sa totoo lang tama nakalagay doon sa parang sa panalangin, meron doon ay expose mo yung accuser. Ang accuser, ang demonyo, pasabog yun sa prayer. Ay, ma-attend ako. Kakaiyak. Grabe. Ano pa? Meron na ba kayong mga sobre? Ngayon, ganito yan. Alam naman natin na lagi nandito itong lagayan na ito. Huwag na kayong mabibigla. Ba't meron na naman ganyan? Magko-connect tayo. Sabi ni Pastora,